So isang araw, biglang boom, nagkaroon ng napakalakas na lindol sa ilalim ng dagat. At dahil sa lindol na yon, nagkaroon ng sunod-sunod na tsunami. At isa sa mga tsunami na yon ay papunta mismo sa isang bayan sa Indonesia. Ngayon, sa bayang yon, may isang batang babae na nakatira roon. Tatawagin natin siyang 4 dahil 4 na taong gulang siya. Kaya si 4 ay nakatira sa bayan ng Meolabo kasama ang kanyang nanay, tatay at mga kapatid. Habang papalapit ang napakalaking alon ng tubig sa bayan, na alerto ang lahat at sobrang nagpapanik na sila. Lahat ay pilit na tumatakas at ang pamilya ni 4 sumakay silang lahat sa isang motorsiklo para subukang makalayo. Pero sa kasamaang palad, lahat ng tao pare-pareho ng ideya. Kaya siksikan ang mga kalsada sa traffic at maya-maya lang, pow, tumama ang isa sa mga tsunami at rumagasa ang tubig sa buong bayan. Nagkakabagsakan ang mga gusali at tinatangay ang mga tao. Kumpletong kaguluhan. Nagpapanik ang lahat at kapit lang sila sa kung anumang mahawakan naman nila para manatiling buhay at hindi matangay ng tubig. Habang patuloy na rumaragasa ang baha, napagtanto ng tatay ni 4 na malulunod ang dalawa niyang maliliit na anak kapag wala siyang ginawa. Kaya may nakita siyang malaking piraso ng kahoy na palutang-lutang sa tubig. Binuhat niya si 4 at ang kapatid nitong si Arif. 7 taong gulang si Arif. Kaya binuhat silang dalawa ng tatay nila at inilagay sa ibabaw ng kahoy para manatili silang ligtas. Pero pagkatapos noon, mas marami pang alon ang tumama at nagkahiwa-hiwalay silang lahat. At hindi nagtagal, inanod ng malakas na agos ang kahoy habang nakasakay pa rin doon ang magkapatid. Nagsisigaw ang mga magulang nila, parang, "Hindi, bumalik kayo!" Pero tuloy-tuloy lang silang inanod palabas ng dagat. At mas lalo pang nakakatakot dahil sina 4 at Arif, sobrang bata pa nila at ni isa sa kanila ay hindi marunong lumangoy. Kaya kapag nahulog sila sa kahoy o may tumama sa kanila palabas doon, siguradong malulunod sila. Pero babalikan muna natin sila. Samantala, pabalik sa bayan, hindi maganda ang sitwasyon. Isa ang Meolabo sa pinakamatinding tinamaan ng tsunami at walang paraan para makapagpadala ng tulong dahil lahat ng tulay papunta sa kabisera ay naanod. Isang kapat ng populasyon ng bayan ang walang pagkain o malinis na tubig at karamihan ng mga tao ay naghahalongkat na lang sa mga guho para maghanap ng kahit anong makakain. At nakakalungkot, ang nanay ni 4 na tatawagin na lang nating Mom. Pumupunta siya sa ospital kung saan dinadala ang mga bangkay ng mga taong hindi nakaligtas. At tuwing may bagong bangkay na dinadala, tinitingnan niya iyon para malaman kung si Arif ba iyon. Lumipas ang ilang linggo at patuloy pa rin siyang naghahanap sa kanila. Pero ngayon, pati mga refugee camp pinupuntahan na rin niya. Pero sa totoo lang, mukhang wala ng pag-asa. Napakalaki at napakadelikado ng tsunami na ito. Tinatayang nasa 200 at 30,000 katao ang namatay sa 14 na bansa. At by the way, isa ito sa pinakanakamamatay na sakuna sa modernong kasaysayan. Sinasabing ang pinakamataas na alon mula sa tsunami ay mahigit 100 talampakan ang taas at bumibiyahe sa dagat sa bilis na 500 milya bawat oras. Halos kasing bilis iyon ng isang commercial airplane. Kaya isipin mo, 100 pie na alon na paparating sa'yo sa bilis ng eroplano. Ganoon kalala ang natural disaster na ito. Sa katunayan, sobrang lakas ng lindol sa ilalim ng dagat na siyang nagdulot ng tsunami na bahagya nitong nabago ang pag-ikot ng mundo. Nakakabaliw isipin niyon. Okay, balik tayo kina 4 at Arif. Sa puntong ito, matagal na silang palutang-lutang sa gitna ng dagat gamit ang piraso ng kahoy at inanod sila ng sobrang layo. Umabot sila ng 155 milya mula Meolabo hanggang sa Banyak Islands. At kalaunan, naanod sina 4 at Arif papunta sa tabing dagat. Wala silang ideya kung nasaan sila. Tandaan, maliliit na bata pa lang sila noon. Pero pagkatapos noon, may isang lokal na mangingisda na nakakita sa kanila. Tatawagin natin siyang fisherman. Nakita sila ni fisherman at parang naisip niya, "Uy, libreng mga bata." Kaya kinuha niya ang magkapatid at dinala sa bahay niya. Ngayon, may asawa si fisherman na tatawagin naman nating wife. At nagdesisyon sina fisherman at wife na ampunin sina 4 at Arif bilang sarili nilang mga anak. At sa umpisa, parang sweet pakinggan. Tipong, wow, may mabait na mag-asawang kumopkop sa kanila. Pero ito, ang malungkot na katotohanan. Si wife pala ay naging abusado. Minsan, binubugbog niya ang mga bata. At isang araw, sobrang naggalit siya kay Arif kaya binuhusan niya ito ng kumukulong tubig sa muka. Dahilan para magkaroon siya ng malaking peklat. Talagang napakasama ng buhay nila roon. At matapos ang insidenteng iyon kung saan napaso at nagkapeklat si Arif, tuluyan siyang inalis doon. Kaya si 4 na lang ang naiwan kasama ng mag-asawa.
Pagkalipas ng 2 taon, kung anumang dahilan, bigla na lang napagdesisyonan ni na Fisherman at wife na ayaw na nilang alagaan si Four. Parang sinabi na lang nila na, tama na, ayaw na namin. Kaya ipinadala nila si Four para tumira sa kapatid ni Fisherman. At ilang taon ding nanirahan doon ang kawawang bata. Wala akong masyadong nakitang impormasyon tungkol sa naging buhay niya roon, pero siguradong hindi rin iyon maganda. Pagkalipas pa ng ilang taon, mga 10 taong gulang na siguro si Four noon, at bigla na lang ding ayaw na siyang alagaan ng kapatid ni Fisherman. Kaya ipinadala naman siya sa nanay ni Fisherman. Ngayon, doon naman nakatira si Four sa nanay ni Fisherman. At syempre, hindi rin maganda ang buhay niya roon. Hindi siya masyadong nakakapasok sa school dahil sobrang hirap nila at kulang pa sila sa pagkain. Kaya madalas, nangongolekta na lang si Four ng mga gamit na plastic na bote para ibenta at magkapera pambili ng pagkain. Talagang napakahirap ng buhay ni Four. At higit sa lahat, sobrang namimiss niya ang tunay niyang pamilya. Lagi niyang iniisip kung makikita pa ba niya sila balang araw. Hanggang sa isang araw, naglalakad pa uwi si Four galing school. Wala lang siyang ginagawa. Simpleng naglalakad lang. At mga 14 na years old na siya noon. Pero habang naglalakad siya, biglang bam! May isang lalaking nakatitig sa kanya. Tinitingnan siya nito na parang kilala siya. Ngayon, ang lalaking iyon ay tatawagin nating uncle dahil totoong tiyuhin pala siya ni Four. Nagkataon lang na bumibisita si uncle sa Banyak Islands at nagkataon ding nag-cruise ang landas nila ni Four. Habang nakatitig si uncle kay Four, parang iniisip niya, parang kilala ko siya. At naging kumbinsido siya na ang teenager na babaeng nasa harapan niya ay ang parehong 4 na taong gulang na batang inanod ng tsunami maraming taon na ang nakalipas. Kaya kumuha si uncle ng lumang litrato ni Four noong bata pa siya at ipinakita iyon sa mga tao sa bayan. Tinanong niya sila, sa tingin niyo ba siya ito? At lahat ng tao sa bayan nagkasundo. Parang sabi nila, oo, siya nga talaga iyon. Pagkatapos noon, kumuha siya ng bagong litrato ni Four bilang 14-na-year-old at ipinadala iyon sa kapatid niyang babae, ang nanay ni Four na nasa Meulabo. At nang makita iyon ng nanay niya, parang napasigaw siya ng, Diyos ko, anak ko ito! Kaya bumiyahe ang nanay ni Four mula Meulabo papunta sa Banyak Islands. At matapos ang 10 mahabang taon, sa wakas, muling nagkita si Four at ang kanyang tunay na nanay. Oo, teka muna. Hindi pa tapos ang kwento. Maganda ngang natagpuan si Four, pero tandaan, nawawala pa rin si Arif. At dahil sobrang unbelievable ng kwentong ito tungkol sa batang natagpuan matapos mawala ng 10 taon, naging balita ito sa buong Meulabo, buong Indonesia, at pati sa buong mundo. Sumikat talaga ang kwento nila. At pagkatapos noon, may isang random na babae sa Banyak Islands na may-ari ng internet cafe. Nakita niya sa balita ang kwento tungkol kay Four na muling nakapiling ang pamilya niya. At sa news report, ipinakita nila ang lumang family picture ni na Four, kasama si Arif. Habang nakatingin ang babae sa picture ni Arif sa screen, parang sinabi niya, teka, parang kilala ko siya. Siyempre, hindi na maliit na bata si Arif noon. Mga 17 years old na siya at palaboy na. Minsan pa nga, natutulog siya sa labas ng internet cafe ng babae. Kaya siya nito nakilala. At sa kung anong paraan, nagawa ng babae na makontak ang pamilya ni Arif. At nang mas imbestigahan nila ito, nalaman nilang ang batang palaboy nga ay si Arif. At sa wakas, matapos ang 10 taon, muling nakasama ni Arif ang kanyang pamilya. At ito ang litrato nilang lahat na magkakasama. Nandito si Four at mukhang si Arif naman ay nasa ibabang bahagi ng picture. Buti na lang talaga sa kanila,